sa bubong hanggang sa ibaba. Pagkatapos linisin, ipinahuli yung mga daga. Alam niyo yung daga? Yung daga-daga man din siguro dito. Pinahuli po yun ng aming tagapagturo. Pagkatapos po na maglinis at ipahuli ang mga daga, ang sabi niya, simbolo. Sabi niya, ang Diyos maglilinis mula sa itaas pababa. Mula sa taas papunta. Sabi niya, darating ang araw, aalisin ang mga politikong tao sa gobyerno. Si Joseph Estrada magiging presidente, sabi niya. Pero hindi siya makakatapos ng kanyang termino. Sa kalagitnaan ng kanyang panunungkulan sa gobyerno bilang Pangulo, malalaglag siya sa kapangyarihan. Makukulong siya, sabi niya. Mula presidente hanggang barangay opisyal. Kaya aalisin ang temporal government. Sabi niya, tandaan ninyo, kapag si Marcos Sr. nailibing na sa libingan ng mga bayani, malapit ng bigyang katarungan ang mga taong pinatay dahil sa pagsunod sa Diyos. Bago dumating ang ikatlong digmaang pandaigdig, sabi niya, tatawagin ko sa bansang Pilipinas ang representative ng Russia. At sabi niya, bago ang wakas, babalik sa Malacanang si Marcos. Dahil nung pinatalsik sila sa Malacanang, ang Marcos Sr. ang sinigaw ng mga tao, Marcos, Marcos pa rin. Kaya sabi niya, babalik sa Malacanang si Marcos, magsusulit ng yaman ng bansa. Ibig sabihin, magsusulit. Ibabalik yung yaman ng bansa sa mga anak na ama. Dr. Jose Rizal. Pero sabi niya, ipatutupad ang pinakamahigpit na batas. Paul Marcial Law. Ang Marcial Law ni Marcos, semi-Marcial Law lang. Ang darating, Paul Marcial Law. Kaya sabi niya, tandaan ninyo, kapag nagpanay-panay na ang rally, yung palagingan ng nagrarally ang mga tao, una maipapatupad ang martial law dito sa Mindanao. Kapag pinatupad na ang martial law dito sa Mindanao at sinagot ng Luzon, ipinatupad din ang martial law sa Luzon, buong Pilipinas iiral na ang pinakamahigpit na batas. Magkakaroon ng mga checkpoint kada 1 kilometro. Paul Marcial Law. At sabi niya, kapag ang edad 7 taong gulang ng mga bata, edad 7 taong gulang, at ginamit sila sa rally, at gamitin silang panangga o human shield, panangga, at dumanak ng dugo, sa loob ng 3 araw, ipatupad ang Stewart Reward. Sabi niya, sa araw na yan, kansilado ang lahat ng transportation. Sa ipapawid, yung mga aeroplano na mapapasahero, walang flight yan. Maging sa barko, walang maglalayag. Maging yung land transportation, yung mga bus, walang tatakbo tulad ng pandemic. Di ba sila nung panahon? Mauulit po yan, mas higit pa. Kaya, ako natutuwa ako na nagkatipon-tipon tayong lahat. Dahil meron sa inyo ipinadala o ibinigay sa inyo na mamumuno sa inyo na mga ngalaga at mag-iingat sa inyo dito sa Mindanao.
Ang lahat ng mga habilin o tugon ng aming guro, nasaksihan ko po. Nakita ko kasi nung panahon, sabi ng aming guro, iboto sa hindi si Joseph Estrada mananalo. Nung tumakbo siya presidente noong 1998, hindi po ako bumoto. Dahil tinignan ko kung magkakatotoo ang sinabi ng aming maestro. Dahil sabi ko, kung hindi mangyayari yung kanyang mga sinabi, hindi ako magpapatuloy sa panunuparan sa samahan ng pagsilang. Kaya noong panahon, isa rin akong Pangulo ng Kabataan noong mga panahon na yon kasi binata pa ako noong mga panahon na yon. Nung dumating ang 1998, nanalo sa pagkapangulo si Joseph Estrada. Nasa 15 million ang boto niya. So, yun ang unang nakita ko doon sa sinabi ng aming maestro na magiging presidente si Joseph Estrada pero hindi makakatapos ng kanyang termino. Kalagitnaan ng kanyang termino, malalaglag sa kapangyarihan. Yun ang kahulugan nung ipinalinis ni Tatay Ben mula sa bubong, mula itaas, papunta sa baba. Kaya makita po natin, meron na tayong Pangulo na nakulong. Ang dating presidente na si Joseph Estrada. 2001 nang malaglag siya sa kapangyarihan. Kalagitnaan dahil ang termino ng Pangulo, 6 na taon. Kaya nakita ko po kung paano nangyari. Maging ang Chief Justice natin, Renato Corona, na-impeach din yun. Sa Ombudsman, si Mercedita Gutierrez, na-impeach din yun. Ngayon, ang inaantay na lang namin yung sinabi ng tagapagturo namin na tututukan. Nakaganon ang kamay ng Tatay Ben. Nakaganyan ang kamay niya. Sabi niya, tututukan niyang mga senador, congressman, umalis na kayo dyan sa mga upuan yan at hindi na kayo karapat-dapat. Kapag yan nangyari na, dapat na natin ikatuwa. Bakit po? Darating na ang Dipinong gobyerno. Pero, bago dumating ang Dipinong gobyerno, magmi-military takeover muna ito. Yun ang sinasabi niya na full martial law. Pagka ang ating gobyerno nag-shutdown na, di ba sinabi na ni Bongbong Marcos, ni Pangulong Bongbong Marcos na we shut down everything. Ibig sabihin, babagsak ang ekonomiya ng bansa, walang politiko. Alisin ang Pangulo, mag-military takeover ito. Mga congressman, senador, mayor, gobernador, at hanggang sa barangay official, aalisin. Pansamantala na hawakan tayo ng gobyerno, military. Magmi-military takeover ito. Full martial. Kaya yun po, kinakailangan na maging laging handa tayo. Kaya, kumbaga dito sa inyo, alam ko na nakahanda na kayo dahil binigyan na kayo ng mga depensa. Sa amin, mayroon din naman. May mga pulong na ibinigay sa amin din na depensa. Yun yung mga ano ba ang tawag doon? Tulumanon o sa Tagalog, gampanin sa espiritual. Meron din kaming mga dasal na ginagampanan oras-oras, lalong-lalo na sa madaling araw. Ang alauna ng madaling araw, alas 3, talagang luhod yan. Mula alas 3 hanggang alas 4 ng umaga. Araw-araw yan. Ginagampanan namin sa aming ganito bahay pulungan. Kasi po, yun yung pag-ampo o panalangin na maligtas tayo sa kaganapan ito. Dahil ang kaganapan po na ito, ang lahat ng mga sinasabi ng aming
siguro na palatandaan, isa-isa ko pong nasaksihan. Katulad po ng sinabi niya na si Marcos ililibing sa libingan ng mga bayan. 1994 nung sinabi ng aming tagapagturo, nangyari kailan lang, panahon na yung Pangulong Duterte. Si Marcos, senyor, na ilibing sa libingan ng mga bayani. Sa panahon ni Pangulong Duterte, dumating ang representative ng Russia. At ngayon naman po, ang sabi niya na babalik sa Malacanang si Marcos, nandyan na po siya sa Malacanang. Yan po ang mga palatandaan na sinabi sa amin na kapag nakabalik na si Marcos, bago magsulit ng yaman ng bansa, totally maglilinis sa pamahalaan. Aalisin ang mga politiko, yun na pag lumanak ng dugo, sabi niya, katulad ito na kasaysayan ni Noe. Si Nonong Noe, inutusan siya ng Diyos para mangaral. At habang nangangaral siya, inutusan siyang gumawa ng arka o daong. Kapag ang mga pinutol niyang kahoy, naubos na naikabit niya na sa arka, bumaba pa siya nangangaral. Nung matapos gawin yung arka, nag-isip ang mga tao, bakit wala pa yung dilubyo universal, yung malawakang baha. Lunok. Sa Bisaya, lunok din sa inyo, no? Sa amin sa Baray, lunok. Ibig sabihin, pag-apaw ng tubig. Ngayon, tinanong nila si Nonong Noe. Nonong Noe, ano po ang palatandaan na mahitabo na at dono? Ang sabi ni Nonong Noe, kapag ang arka nagpawis ng dugo at mayroon lumapo na kalapati sa palo ng arka, doon na Ang ginawa po nitong mga lasinggo o manginginom, dahil gusto nilang hiyain o tuyain si Nonong Noe, ang ginawa nila, nagpatay sila ng hayop. Ang dugo, ipinuna sila sa arka. Pagkatapos, sinabi nila kay Nonong Noe, Nonong Noe, ang arka niyo po, nagbawis na ng dugo. Kaya nung makita ni Nonong Noe na nagpawis na, may dugo na sa dingding ng arka, kinuha niya yung kanyang tambuli o sa Bisaya sa amin, budyong. Dito siguro sa Mindanao, budyong din. Kasi mayroong magkakahawig na salita. Nung inihipan na ni Nonong Noe yung budyong o tambuli, pumasok yung kanyang pamilya. Sila mag-asawa, at tatlong anak nila na si Cam, si Japet, at si Sim. At ang tatlong asawa ng bawat isang anak niya. Kaya 8 sila katao na pumasok sa arka. Pagkatapos, pumasok din ang mga hayop na magkapares. Ang pinakahuling dumating na pumasok yung pagong. Ano ba ang tawag sa inyo sa pagong? Bao. Sa amin, hangag. Hangag sa waray. Yun yung inalalayan ni Nonong Noe. Binuhat yun dahil mabagal. Pero napakahalaga niya. Kaya tayong mga tao nahalin tulad sa pagong. Mabagal. Aabutan na tayo ng kaganapan, minsan nagpapabaya tayo sa mga gampanin natin o tungkulin natin. Ngayon, nung pumasok na, isinara na ng Diyos ang pintuan ng arka. Doon nagsimulang umulan. Nung umulan na ng umulan, nakita ng mga tao na umaapaw na ang tubig, kaya nagtakbuhan sila. Hanggang
napagtanto nila na bakit doon sa tuktok ng bundok ng Ararat ginawa ang daong. Ngayon, kumakatok na sila. Nonong Nuwe, naniniwala na kami. Pero yun ang arkay nakasara na. Ganito din po ang mangyayari sa mga samahan. Ang mga samahan Rizalista sa Luzon, sa Visayas, at dito sa Mindanao, may pagsasara ito. Ibig sabihin, sa araw ng kaganapan, kailangan maging aktibo ang bawat isa sa panunuparan dito. Ang mga sakop sa BBDMC. Kaya sabi ko nga, mapalad kayo at mayroon ng lugar na inihanda para sa inyo, para sa inyong pagtitipunan. Ganon din po kami sa Luzon. May paghahanda din po ng ganito. Inihahanda rin po namin yung lugar na pag-iipunan ng mga kapatiran sa Krista. Kasi po, ang mga palatandaan, nakita ko na sinabi noon, pero nagaganap sa panahon natin ngayon. Yung pagpapawis ng dugo, yun ang sinasabi ng aming tagapagturo na kapag ang edad 7 taong gulang, 7 anyos sa Bisaya, sa Waray, 7 taong gulang. Kapag ginamit na daw sa rally ang 7 taong gulang at dumanak ng dugo dahil hindi maiwasan talagang babarilin daw ng mga militaryan. Dahil kita nyo po ang rally ngayon, marahas na sila. Ano po ba sa inyo ang marahas? Yung agresibo ba? Agresibo. Nakita nyo po yung rally noong September 21? Napanood nyo po ba yun sa TV? O di ba, marahas sila. Agresibo sila. Sinusugod nila Malacanang. Sabi ng Tatay Ben, pagdating sa oras na yan, walang magagawang gobyerno kundi talagang lapatan sila ng aksyon. Kaya sabi niya, magdadanak ang dugo. Pag nagdanak ng dugo, sabi niya, yun yung pinapaliwanag ko kanina na yung 2 araw, makikita nyo sa piso o kaya sa 10 piso, pansinin nyo, mayroon siyang 2 araw. Pagka may piso kayo, bukas tingnan nyo sa maliwanag. Dito sa piso, mayroon 2 araw. Katulad po ng bandila natin. Ang isang araw, may kasamang 3 bituin. Dito sa kabila na araw, walang kasamang bituin. Katulad po dito nasa altar po. Ito ang bandila spiritual, ito ang bandila nasyonal. Pansin nyo bukas sa piso po yan. Noong 1995 sinabi sa akin yan, pagdating ng araw, darating ang isa pang araw, magiging 2. Kasi noon, ang piso isa lang ang araw, 1994 at 1995. Pagdating ng year 2000, ang piso nagkaroon na ng 2 araw. Ang bandila nasyonal, ito po yung triangulo natin, Luzon, Visayas at Mindanao. Ang hindi pa lumulutang, ito po puti. Ito yung paraan ng lulutang yan kapag lumanak ng dugo ng sinasabing kabataan, ang mga lindol na yan, lalakas pa yan. Sabi nga ng aming tagapagturo, ang lindol aabot sa 24 intensity. Ang lupa, sabi niya, alon. Kaya ang maligtas dito, yung mga taong ililigtas ng ating Ama at Ina. Ito, ipinikwento ko sa inyo yung bilin, utogon sa amin ng aming maestro dahil nakita ko po ang kaganapan. Yung sinabi niya na
maging presidente sa Estrada, nangyari. Mayor pa lang noon, nung sinabi ni Tatay Ben. Nung sinabi niya na ililibing si Marcos sa libingan ng mga bayani, 1994 pa yun. Yung sinabi niya na tatawagin niya ang Bansang Russia, 1994 yun, February 1994. Nung sinabi niya babalik sa Malacanang si Marcos, 1994 din yun, yung pagkakataon na yun. Pero ngayon nangyari na. Ibig sabihin, panahon na po ito. Kaya tama po yung inawit nyo na pag-usap ko. Ano ba? Pag nag-usa na. Ibig sabihin sa amin, ang layunin ng samahan namin, ang lahat ng tao, sabi doon, ang layunin po ng aming samahan, ang lahat ng tao magkaisa, magkasundo, magmahalan, magdamayan, magtangkilikan, at magturingan bilang isang tunay na magkakapatiran upang makamtan ang ganap at lubos na kapayapaan dito sa sambayanan at maging sa buong santinakpan, sapagkat ang pagkakaisa po ay tungo sa katatagumpay ng anumang layunin na ikabubuti ng bansang Pilipinas. Kaya yung sinasabi po sa inyo na pag nag-usa na, yan po ay pinanalangin ng ating Panginoong Hesus o Heso sa inyo. Isa lang po ang ibig sabihin. Ang ating Panginoong Hesus, nang manalangin siya, ang sabi niya, Ama, maging isa nawa sila sa atin. Kung paano ako nasa iyo at ikay nasa akin, gayon din naman sila. Maging isa sila sa atin upang maniwala ang sanlibutan na ako'y suma sa iyo at ikay suma sa akin. Ibig sabihin, ang pagkakaisa o pag-usap, inakatakda po yun, mangyayari talaga. Na tayong lahat ng magkakapatid ng mga Arsalista, Luzon, Visayas at Mindanao, darating ang araw, ayaw natin sa gusto, magsasama-sama tayo. Magkakaisa tayo at kinakailangan magtulungan tayo. Ako po bilang Pangulo Pangkalahatan ng Pagsilang ng Bagong Langit at Bagong Lupa, dito sa inyo po, lubos po ang paggalang ko sa inyong pinuno dahil siya rin ay napili na mamuno katulad sa akin. Kaya sa amin, wala po kami dito yung sinasabing pataasan. Kaya ako kanina kumbaga, mahiya nga akong humarap na kumain sarap nila mahal na harap. Hindi ako sanay sa ganon. Kasi po, kung nasan akong lugar, ang pinuno, yung dinatnan ko. Hindi ko nilalagay ang sarili ko na pinuno. Kaya, pasensya kayo, nag-aantay ako. Nagtatanong ako saan po ako uupo. Kasi hindi po ako basta umuupo kung saan lang. Pag pinapasok ako dito, magtatanong ako kayo na sa tagilan ko, saan po ba ako uupo? Kasi po, bawal sa amin yung basta ka lang uupo kung saan. Hindi pwede upuan ang lalong-lalo, di ba, ang upuan ng maestro. Lalong hindi pwede upuan niya ng kung sino. Kaya alam kong kayo, alam niyo po yun. Dahil nakita ko na kahit yung upuan mismo ng mahal na harap, ginagalangan nyo. Ibig sabihin, nakikilala nyo siya. Kaya sabi ng Panginoon Hesus, kilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastor, sapagkat ang kanyang lakad ay gayon din. Kilala daw ng tupa. Ano po bang ibig sabihin ng tupa? Sinisimulong taga-sunod ng Panginoon. Kilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastor. Ibig sabihin yung tinig, yung kanyang pinangangaral at yung kanyang lakad. Sabi niya, kilala ng tupa ang tinig ng kanyang pastor at ang kanyang lakad ay gayon din. Ibig sabihin, ang maestro na inyong sinundan sa una, kung ano yung turo niya, yun din ang nakita nyo sa mahal na harap. Kaya nandito tayong lahat. Nagpapatuloy. Sabi nga ang Diyos, walang kamatayan. Nagpapasalin-salin lang yan sa iba't ibang katauhan.
Hindi namamatay ang Diyos, hindi po ba? Ang Espiritu sumasalin lang yan sa ibang katawan. Naniwala po ba kayo doon? Ganun po yun. Kaya sa panahon natin ngayon, masabi kong napakamapalad natin lahat. Dahil ngayong gabi, binigyan tayo ng magandang panahon. Kita nyo, kanina akala ko uulan ng malakas, pero hangin ng pana. Pero binigyan tayo ng magandang panahon. At ngayon po, muli, magpapasalamat po ako sa ating lahat at ibabalik ko sa ating MC ang pananalita, pansamantala ko puputulin ang paliwanag ko sa spiritual at ibabalik ko sa ating tagapagpakilala. Magandang gabi muli sa ating lahat. Ang pagsilang ng bagong langit at bagong lupa, likat Jose Rizal Association Incorporated, Tanipuri si Lutero. No? Maraming salamat na din sa lahat na iyong pinapahayag, sa lahat na napakinggan. Alam ko na marami rin natutuhang mga turo o mga di Sinubuan Maharlikan Empire, Region 9 Coordinator, based at Dapitan City, Mr. Richie Vidat. Mayong gabi sa tanan, gabi atong amang bathala, Dr. Rizal, ug mayong sa atong amang tutugo, Master P, ug mayong manusaw sa atong mahal na harap, Pilipinas, mayong gabi na harap, ug kami mo usab inyo, mayong gabi, ug sa atong tanan ng mga kaigsuunan din, paminsa din na akong mga isa-isa, din na ako ang mga bitawag ng mga agap, no? May lang ang sa ako ang mga kaubanan usab, sa Pangulo Kuya Dani, o sa mga kaubanan ng Luzon. No? So, dako kayo ng pasalamat na welcome din ninyo din sa inyong grupo. No? Ako din si Iksong Richie Vidat. So sa una, sa wala pa ko aning ang grupo na umaga sa libasa sa atong mahal na Ikso na Sinubuan Maharlikan Empire, gikan ko sa Kingdom of God kang Tatay Pilimon Riambulansa o itawag na mo nga Mahal na Hari Pilimon Riambulansa. So siguro, sa uban dire, kailasa mo ang founder na nagbase sa Rizal Park sa Talisay, Dapitan City. So ikan ko niya ito, ako lang isa-isay o kamay na anong naabot po po ang grupo na Sinubuan Maharlikan Empire karon nga diin dugto po niya nagkailan ni Kuya Kani. No, nga wala damha nga niining panahon na nag-abot ni dinha sa Rizal Park sa Dapitan City. Wala dituyo. O nga wala usab damha nga maabot ni niining inyo ang kahit anong kaigsuunan na ito karon din sa ato mahal na harap. So mga wala kitang na di pinuyo pagbuot din sa kay gayunan, kumbaga sa Tagalog pa, tadhana. No? Tadhana ang nagdala sa amin dito. So daghan kayo salamat, usbo na ko sa inyo ang pag-welcome ka mo. So ano mo nga sa una, sa Kingdom of God po yun, ang among mahal nga magtutudlo, mahal na rin Pilimon Ondo, Riambulansa, sa wala pa nagtago ang iyang material na lawas, doon na siya ay usa ka tigulang na babae na gisugo niya sa pagpaadto sa Luzon dito sa Mount Arayat or Ararat, Pampanga, sa area ni Inang Sinubuan.
ni Maria ang sinukuan. So gisugo siya, giingnan siya sa amo ang mahal nga magtutudlo nga muadto ka dito. Yan ang lugar kay muabot unya ang panahon nga ako muapas ra nimo. So gibungat na niya nga padtuon tong mga tigulang. So pagsugo na nila ka itong mga tigulang nga iyang gisugo.